Akala ko hindi na talaga o-order si ma'am sa akin kasi ang layo niya. Imagine niyo, taga Paranaque si ma'am pero gusto niya sa akin makipag-meet up sa Quezon. Partida, rush order pa to kasi tomorrow na pala kailangan yung cake. Taga Kalamba ako, paano kaya yun? So bago natin yan pag-usapan, gawa muna tayo ng cake. Another Burnaway cake tayo for today's video. Gusto nga ni ma'am na may pagka-diamond texture yung body ng cake. So ginawa natin yan. Sa paggawa pala ng diamond texture, kapag wala kang stencil or panghulma, pwede kang gumamit ng dough scraper, then tatansyahin mo na lang yung mga distance. Then kada dalawang guhit, dun ko kinocross yung lines. Then hindi ko sinasakto sa edge to edge. Sa pagitan lang or sa middle ko kinocross yung lines. Kapag pala gumawa kayo ng ganitong texture sa body ng cake, mas maganda na na-chilled muna yung cake para maging firm yung icing, para hindi sumama sa scraper. And makita talaga yung mga lines sa cake. Nag-request din pala si ma'am na lagyan ko rin daw ng parang diamond mesh yung cake niya. Bali ang tawag dyan ay rhinestone, then yan ay non-edible. Yung photo na nilagay ko ay non-edible din. So hindi ako gumamit ng edible paper dun sa surprise message or surprise picture kasi mas malinaw yung non-edible print compared sa edible print. Pero yung ipang burn natin ay edible paper kasi mas maganda yung ipang burn compared sa non-edible paper. So naglagay na rin pala ako ng silver drudges. Medyo struggle lang sa part na yan kasi isa-isa kong nilagay. Pero syempre mahabang pasensya lang dahil matatapos din naman yan. Ang team pala ni ma'am ay basta elegant looking daw yung cake. Nag-send din naman si ma'am ng inspiration pero ilan lang doon yung kinuha ko para gawin dyan sa cake. Kasi may iba nga yung design since more on icing nga yung burn away cake. So balik pala tayo sa topic natin kanina about sa kung paano ni ma'am nakuha itong cake. Si ma'am ay taga Paranaque ata pero gusto niya lang makipag-meet up halfway sa Quezon. Then nag-ask si ma'am kung pwede daw lalamove. So sinagot ko naman na pwede naman pero wala kaming assurance sa safety ng cake. Then mapapamahal nga lang si ma'am sa delivery charge since malayo nga. Then nung sinend ko yung delivery charge, akala ko hindi natutuloy si ma'am. Bigla siyang nag-send ng mga details niya sa cake. So ibig sabihin tuloy. Pero ako medyo nag-aalinlangan nga ako kasi nga lalamove and medyo malayo yung pagde-deliver. And hindi rin kami available para mag-deliver kasi nga may mga appointments. So si ma'am na lang yung pinabook ko para kung ano mang mangyari, wala kaming pananagutan. Pero as much as possible, mas prefer talaga namin na kami ang mag-deliver. Pero hindi nga kasi kami available. Then buti na lang biglang nag-change plan si ma'am. Instead na bukas na kailangan yung cake, sa susunod na araw na lang daw. So mas okay, diba? Mas nakahingang maluwag. And buti na lang, mas lumapit din yung delivery place. Instead na sa Quezon, naging Alabang na lang. O diba? Mas malapit. So nag-agree na kami na lang ang magdi-deliver. Marami na nga nag-i-inquire sa akin na puro taga malalayo talaga, as in Manila, Quezon, Cavite. Pero para hindi sila mamahalan sa delivery fee and para sa safety talaga ng cake, sinasuggest ko na lang na umorder na lang sila sa mas malapit sa kanila. Pero may mga ilan akong customers na kahit malayo, pinipili talaga nila sa akin umorder. Nakakatuwa lang, diba? Kaya parang natouch naman ako, hindi ko tuloy matanggihan. Either sila na lang daw yung mag-pick up or i-grab na lang daw nila yung delivery charge kahit mahal. Halos malapit na rin kasi talaga sa presyo ng cake yung delivery charge, diba? Sinong kakagat? Pero iba talaga yung customers ni Delicious, kaya maraming salamat po talaga. Ito na pala yung finished product. Thank you so much for watching. Babush!